Isang magandang araw na naman po sa inyo mga kababayan ko dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa dyan na nanonood ng News That Matters. Eto lang po tayo panonoorin itong si BBM mga kababayan dito sa APEC 2025 Korea, yung pagpipicture nila mga kababayan. At panonoorin ho natin yung dalawang presidente natin na kung saan nandito yung dating presidente natin na si former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Lakpakan. At itong si BBM, tignan lang natin yung mga speech nila kung anong impact dito sa mga tao at dito sa mga world leaders mga kababayan. Kung sino po yung talagang nakakapagbigay ng talagang impact dito sa mga leaders, world leaders na nakikinig sa kanila. Pero bago tayo mag-umpisa dyan mga kababayan, panoorin muna natin tong picture na to. Pero bago tayo mag-umpisa mga kababayan, huwag nyo munang kalimutan i-share, like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto mga kababayan, yung picture nila dito sa APEC Summit kung saan si BBM nasa gilid lang ho mga kababayan. Ano pong nangyari? Ba't nilagay siya sa gilid? Kasi nga po, talagang dati hindi katulad dati itong si former President Rodrigo Duterte talagang nasa gitna pa po si Tatay Digong natin mga kababayan. Eto na po. Former President ng China mga kababayan. Yun, mga leaders nakasama sila. President ng Korea. Ayun si BBM mga kababayan. Ayun siya mga kababayan, yung ating magaling na leader, yung Mandarambong. Ayun nasa gilid po mga kababayan. Ano po yan? Siya yung kahuli-hulihan din dyan mga kababayan na kung saan akala ko nga hindi kakamayan Ito finally kinamayan din dahil siya yung pinakahuli talaga mga kababayan. Sa gilid lang mo siya mga kababayan. Ayan. Ay mga leaders talaga yung respeto. Yung ibang bansa nila umuunlad dahil talagang hindi talamak ang corruption na hindi katulad dito na ang mahirap po dyan yung nanghihikayat ka pa ng mga investors dito sa bansa natin. Samantalang itong bansa natin humaharap dito sa krisis na corruption mga kababayan, no? Bilyon-bilyon. Talagang alam naman ng mga leaders yan mga kababayan. Hindi ho sila magtitiwala. Sino ho ba naman ang mag-i-invest dito ng mga business na kung alam nila ang maantindi ng corruption dito sa bansa, di ba? Ano tong presidente natin feeling magaling Hindi naman ho katulad nito yung dating presidente natin na talagang pag nagsalita ay solid talaga. Talagang may talagang nanginginig yung mga addict, drug lords, talagang titimbugin talaga ni dating former president Tatay Digong Duterte mga kababayan. Huling-huli talaga Ayun. Talagang huling-huli yung presidente natin. Ibig sabihin, huling-huli din yung bansa natin na aasenso dahil nga sa pandarambong na yan, mga kababayan. Kung talagang maayos yung pakikisama mo at nakikita nila na progreso yung bansa natin, talagang ikaw pa yung talagang special treatment ang itatrato sa'yo, mga kababayan. Di ho ba? Yan po yung mga kababayan. Nung si President Duterte naman yung ating presidente, yan po siya. Diyan nakatayo sa gilid, sa gitna, sa may tabi ni President ng Russia, si Putin, mga kababayan. Ayan yung President na si Trump. Nasa gitna sila. Actually, yan po, di ba? Nakikita nyo po kung itong si BBM, wala po. Nasa gilid ngayon, mga kababayan, di ba? Nakikita nyo po yung mga picture na yan, nasa gitna ho siya, di ba? Yan. Ayan po mga kababayan, di ba? Nakita nyo. Hindi ho siya dito sa gilid mga kababayan nakatayo. Kung siya nandun siya sa tabi ng mga superpowers na bansa. Ayan po.
Oh. Of the 31st ASEAN Summit and related summits. The Ikukumpara lang President ho of naman the natin 'to, Republic mga of the kababayan, yung Philippines, His Excellency Kinukumpara lang ho natin, mga kababayan, as a leaders kung sino talaga yung makikita mo naman kung sino yung kapanipaniwala at talaga yung strong leader, mga kababayan. Yung kaya ho nila tayong ipagtanggol kahit na malit lang yung bansa natin, kung the way, kung paano ka makisama, the way how you talk, the way yung pangalagaan mo yung bansa, kung paano mo hinahawakan yung gobyerno na kaso nga itong isang presidente na to, puro corruption yung alam niya, mga kabayan. Ito, panoorin ho natin. Rodrigo Roa Duterte. Yan. Tignan mo naman, katabi niya si President ng Amerika. Talagang yung respeto sa kanya, di ba? Ayuan talaga. Tignan mo naman, nakabarong pa yan, ha? Yung barong na yan, gawa lang yan ho sa Divisoria. Binili lang ho yan. Hindi ho yan mamahalin. Hindi katulad ng mga ibang presidente dyan na milyon yung halaga ng kanilang tuksedo. Fellow leaders of ASEAN member states and dialogue partners, Vice President Maria Leonor Robredo, former Presidents Joseph Estrada and Gloria Macapagal Arroyo, the Senate President Aquilino Pimentel III, and other members of the Senate present, Asian Secretary General Lee Leong Mi, Kalmado lang, honorable members of the Diplomatic Corps, Foreign Secretary Alan Peter Cayetano, and the other members of the Cabinet present, other distinguished guests, ladies and gentlemen. Less than a month ago, Philippine government forces liberated the city of Marawi from terrorist groups who pledged allegiance to the Islamic State, among others. Your Majesty, Excellencies, ladies and gentlemen, it has been a privilege for the Philippines to chair ASEAN during its milestone year. Buhay ang Pilipinas. It has been a pleasure to work with our ASEAN family and our dialogue partners in moving the ASEAN community forward in enhancing cooperation in various areas. And in all of this, towards the realization of the ASEAN vision for 2025. On this note, it is my honor and pleasure to declare the 31st ASEAN Summit and its related summits open. Thank you. Yan, kita niyo po. Talagang God bless the Philippines po tayo, mga kababayan. Mabuhay. Buhay po ang si dating former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Yan po. Yan, si Donald Trump, nakipagkamay pa. Hindi katulad yung presidente ngayon, hindi man lang kinamayan ni Donald Trump. Yan, mga kababayan, simpleng logic lang ho yan. Kung sino ba talaga yung kapanipaniwala at saka yung mga leader at naniniwala ho ba yung mga leaders dito sa ating pamumuno na si BBM na mag-i-invest dito at magtitiwala despite dito sa kanyang mga ginagawang corruption dito. Diyos ko, bilyon-bilyon na nalalaman nila yung ginagawa ni BBM. Wala ho magtitiwala, pakatawa-tawa hong Pilipinas. Parang ipis ho ang tingin sa atin, sa bansa natin ngayon, mga kababayan. Kaya hindi katulad dati, ang tingin nila sa atin mataas po. Kahit ganyan lang po si Tatay Digong, tignan mo, nakakapolo lang, formal na formal, hindi nagsusuot na, hindi sanay magsuot ng mga tuksedo dahil nang hihinayang po siya sa mga presyo na yan, mga kababayan. Okay na ho siya dyan sa mga tigowart 2,000 lang na mga barong Tagalog na yan. Which is compare naman dito sa ating ngayong Pangulo ngayon is mamahalin po yung sinusuot niya. Hindi ko sanay yan sa mga pangmahirap na datingan. Ito, panoorin natin yung presidente natin ngayon, yung magaling na mandarambong. Ayan po, mga kabayan. Ito na po yung opening speech ni BBM, mga kababayan, na kumpara. Makikita nyo yung pagkakaiba, yung mga spirit, kung meron talagang
impact talaga yung mga pananalita na itong si BBM, mga kababayan. Eto na po. Distinguished leaders, esteemed delegates, ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. And let me try this. Yorobun amnyong hashim nika. I'm glad I managed it well enough not to cause a diplomatic incident. Seryosong usapan po. I extend, of course, Mahal na my Pangulo. warm greetings to our friend from the Republic of Korea and across the Asia-Pacific region. It is both an honor and a privilege to stand before you as we gather to shape a shared vision for an open, dynamic, resilient, and peaceful Asia-Pacific region. Today we meet at a pivotal juncture, one defined not only by immense challenges, but also by vast opportunities. The theme of ABAC 2025, Bridge Business Beyond, is a with you. The Philippines offers more than just a strategic location at the heart of the region. We bring a dynamic workforce, a thriving, innovative ecosystem, and an unwavering commitment to sustainable and inclusive prosperity. So let me conclude by warmly inviting you to visit the Philippines next year as we proudly chair ASEAN. Our chairship will advance a stronger APEC-ASEAN alignment and promote coherent policies, resilient institutions, and broader opportunities for all. We welcome our partners from across the region, and we invite the business community to join us in shaping a connected, resilient, opportunity-driven Asia-Pacific. Maraming salamat. Yorobum kamsadul imnida. Ay, ano ba yan, BBM? Talagang napapatawa mo ako ngayon dahil nga ito, despite na mga problema pa, ang dami nating problemang iniisip, nakuha mo pa magpatawa. Wag ka munang mag-imbita ng mga investors dito. Dahil sa dami ng mga corruption na nangyayari dito, wala akong pupuntang investors dito. Kasi iniisip nila, ang dami nyo pang corruption na nangyayari dyan, na hindi nyo pa naibabalik yung pera ng taong bayan. Maghihaya pa kayo sa tingin nyo, mag-i-invest kami dyan. Yun ang sasabihin ng mga bansa. Siyempre, lugi rin sila. Sa dami ba naman ng mga utang ng ating bansa ngayon sa pagtaas ng dollars, bagsak ang ekonomiya natin. Sa tingin mo, time pa ba tayong yung invest na iniisip mong yan? Bago natin isipin yung mga investors na yan, isipin nyo muna yung mga billion na nawala at saka yung mga itong utang natin, yung mga pagtaas ng interest ng utang natin dahil ang binabayaran nyo lang yung interest, hindi naman nyo binabayaran yung utang natin. At saka nga, binenta mo pa nga yung mga ginto na mga 30 toneladang ginto na yung sinabi ni Attorney Rodriguez. Asan na po yun? Tsaka yung Maharlika Fund, Diyos ko po, wala kaming balita. 3 years na yan, nawala man lang kaming balita at nabudol pa yung financer na pinag-anuan mo dyan. Ayan po, mahal na BBM, bago kayo mag-imbita dito, unahin nyo muna yung mga problema ng bansa natin. Kailangan maibalik yung pera, maipakulong nyo kailangan maipakulong. Yun sa mga involved dito, yun ang priority muna natin. Nang sa ganun, pag nagawa nyo yan, tataas yung ekonomiya natin, bababa yung mga interest ng utang natin, medyo makaka-recover yung bansa natin. Ayan po mga kababayan, huwag nyo munang kalimutan i-share, like at subscribe tong videos na to nang sa ganun napapanood ito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan, mag-iingat po kayo. Ito po, News That Matters, and God bless.